Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rebelde na sumuko na sa pamahalaan. Kasabay nito nangako naman ang Pangulo sa mga susukong rebelde na hanggang ngayon ay namumundok na ibibigay ang lahat ng suporta magbalik loob lamang at maging bahagi muli ng lipunan. Dinagdag pa ng punong ehekutibo na magiging tuloy din ang kampanya ng pamahalaan laban sa armed destructions, partikular na sa loose firearms. Hindi lamang anya ito ginagawa ngayon sa Mindanao kundi maging sa ibang bahagi na rin ng bansa sa ilalim ng tanggapan ng United Nations at European Union at iba pa partners sa ibang bansa bilang observers. Si Pangulong Marcos ay nagtungo kahapon sa Sumisip, Basilan para personal na saksihan ang pagsira ng mga armas mula sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Tinatayang nasa 550 piraso ng mga baril ang isinuko kung saan 311 dito ang high-powered at 239 ay low-powered firearms. Ang mga nasabing armas ay dinaanan ng pison sa Kasanyagan Monument na isang yakan vernacular na sumisimbolo ng kapayapaan. Ang lugar ay dating main camp o kuta ng extremist na Abu Sayyaf Group. Plano naman ng lokal na pamahalaan ng Sumisip, Basilan na gawing tourist attraction ang lugar lalo pa, at naging simbolo na ito ng pag-asa at kapayapaan. I am very happy to be here in beautiful, bountiful, and breathtaking Basilan. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Sinabi ng Pangulo na mas mabuti pang bilangin ang pamumuhay na matagumpay ng mga tao, hindi ang mga casualty na sanhi ng pakikipaglaban. Mas maigi rin anya ang uri ng kapayapaan, na kadalasan ay sinasamantala naman ng mga rebeldeng grupo. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang Basilan, na kahit magkakaiba ng paniwala, ay pinili ang pagkakaisa. This is the kind of peace that draws strength from the free will of the people, instead of commanding their allegiance by force. Basilan has arrived at this junction of its proud history because it refused to continue to be a place of violence. Magugunita na Oktubre noong nakaraang taon nang ilunsad ng gobyerno ang Small and Light Weapons Management Program na humihikayat sa makakaliwang grupo at extremists na isuko ang armas at magbalik loob sa pamahalaan. Nagpahayag naman ng suporta dito ang United Nations Development Program at ang pamahalaan ng Japan sa nasabing programa. Bahagi ito ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng pamahalaang panlalawigan ng Basilan na layuning mabawasan, kung hindi man ganap na mawala ang mga armas upang hindi magamit sa mga krimen. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi lamang dapat kapayapaan ang isinusulong kundi kailangan din na magpatuloy ang mga gawain upang magkaroon ng maayos na kabuhayan at pag-unlad sa Basilan at sa iba pang probinsya na mayroong nagaganap na digmaan. Mismong ang Pangulo rin ang namahagi ng mga livelihood assistance sa mga rebel returnee. Nakatanggap ang mga ito ng motor, bigas, food packs, at fertilizer. Dagdag pa ng Pangulo na ang giyera sa edukasyon naman ang dapat matugunan, at sa ganda naman ng lokasyon nito, malaki ang potensyal ng Basilan para makatulong sa food security ng bansa. Tiniyak mismo ng Pangulo na kaisa ng Basilan ang national government para matupad ang minimiting kaunlaran sa lugar. Ang kailangan lang ay tulungan ng Basilan para maging isang lubos na food and fisheries production center. Kasama ninyo, kasama ninyo ang pambansang pamahalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyong ito. At sa huli ay binisita naman ng Pangulo ang 64th Infantry Battalion. Pinuri niya ang mga tropa doon kung saan nagpapasalamat at kinilala niya ang tapang at determinasyon ng pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.